Mainit ang aspalto sa hapon ng Maynila. Sa kanto ng Barangay Mariposa, isang lalaki ang tahimik na bumaba mula sa lumang jeep. Wala siyang dalang gamit maliban sa isang itim na backpack at kapirasong papel na naglalaman ng address ng isang tolyer. Hindi siya pinansin ng mga tambay sa kanto. Wala sa kanyang itsura ang pagiging kilabot o kahit pamalapit sa gulo. Matipuno ang katawan, maitim ang balat, at may pilat sa kaliwang kilay. Ngunit ang pinakakakaiba sa kanya ay ang mga mata, tila laging malalim ang iniisip, malayo ang tanaw, at may dalang bigat na hindi kayang buhatin ng karaniwang tao. Emil, bagong mekaniko, pakilala niya kay Mang Boy, may-ari ng tolyer. Isang matandang may bigot at laging may yosi sa gilid ng labi. Marunong ka ba talaga? Tanong ni Mang Boy habang tumutulak ng sirang motorsiklo. Tahimik na tumango si Emil. Makaraan ng 5 minuto, umaandar na ang motor. Lumipas ang ilang linggo, si Emil ay naging parte na ng maliit na komunidad sa gilid ng lungsod. Hindi siya palakwento, hindi nakikipag-inuman, at madalas nag-iisa sa kanyang barak sa likod ng tolyer. Kapag oras ng trabaho, tahimik siyang kumikilos. Kapag uwian na, diretso siyang umuupo sa lumang upuan, nagsisindi ng yosi, at nakatitig sa langit. Pero sa mundong iyon, ang katahimikan ay hindi palaging ligtas. Sa kabilang eskinita, namamayagpag ang dalawang halimaw. Ang Tonyo Gang, pinamumunuan ni Tonyo, dating tanod na natanggal sa serbisyo dahil sa extortion. Kasama niya ang mga siga sa kanto, lahat armado ng baril, itak, at yabang. Hawak nila ang mga paupahang bahay, sagalan, at pangangikil sa mga negosyante. Sa kabilang teritoryo ay ang AMBET Gang, pinamumunuan ni Ambat Payat, pumuputok ang mga ugat sa leeg at malupit sa babae at bata. Ang kanyang grupo ang nagbabagsak ng droga sa buong distrito. May koneksyon sila sa mga pulis, kaya kahit madalas silang hulihin, laging nakakalaya. Walang lumalaban sa kanila, hanggang sa dumating si Emil. Isang gabi, may raid ang mga pulis. Sa gilid ng barangay, sa isang bodega, naaktuhang naghahalo ng droga ang ilang tauhan ni Ambat. Agad silang hinuli, ngunit upang makalusot, may itinuro ang isa. Yung mekaniko, yung tahimik sa tolyer, siya ang nagsumbong sa inyo. Sigaw ng isa habang isinasakay sa mobile. Nagkatinginan sina Ambet at Tonyo. Sa unang pagkakataon, nagkasundo ang dalawang halimaw. Hindi sila papayag na may ibang umaaligid sa kanilang teritoryo. At ang mekanikong tinawag nilang duwag, ang siyang magiging sentro ng kanilang galit. Sa kalagitnaan ng gabi, habang inaayos ni Emil ang isang tricycle na biglang tumirek, may 5 aninong lumapit sa kanya. Isa-isang pinaligiran siya, may dalang tubo, kahoy, at kutsilyo. Duwag ka raw, no? Tahimik. E di wag ka nalang magreklamo, sabi ng isa bago inundayan ng suntok si Emil. Tumama sa panga, isa pa sa tiyan, isa sa likod ng ulo. Bagsak si Emil sa lupa. Hindi lumaban. Tahimik lang siya. Umuungol ang katawan, ngunit walang lumabas na sigaw. Hanggang sa nagsawa ang mga tauhan at tumawa pa habang papalayo. Sa lilim ng poste, dagwang tumayo si Emil. Tinignan ang kanyang kamay. May punitang palad. May dagwang panyo. May gumuhit na pilit niyang iniiwasan. Isang munting apoy ang muling nabuhay sa kanyang dibdib. Isang bagay na matagal na niyang nilibing. Akala ko, tapos na, bulong niya sa sarili. Tumitig sa dilim. At sa gabing iyon, hindi na siya muling natulog. Lumipas ang 2 araw. Sa buong barangay Mariposa, mabilis na kumalat ang balita, may 5 lalaking natagpo ang duguan sa bakanting lote malapit sa ilog. Wasak ang mukha ng isa, baliktad ang mga daliri ng 2, at may malalim na hiwa ang 3 hita ng bawat isa sa kanila, parang may hayop na umatake. Ngunit higit sa lahat, isang marka ang iniwan sa dibdib ng bawat biktima. Isang malaking titik D na nilarawan gamit ang apoy. Sa tolyer, tahimik pa rin si Emil. Parang walang nangyari. Wala siyang binabanggit tungkol sa pananakit, at lalong walang reaksyon sa mga bagong balita ng karahasan. Ngunit sa mga mata ni Mang Boy, may nakita siyang kakaiba. Pre, ikaw ba talaga yung sinasabi nilang taga-probinsya? Tanong ni Mang Boy habang nagkakape. Ngumiti lang si Emil. Marami nang iniwan ang nakaraan. Huwag na nating balikan. Samantala, hindi makatulog si Tonyo. Isa sa mga biktima ay pamangkin ng kanyang asawa. Galit na galit siya, pero hindi niya malaman kung sino ang kalaban. Pareho rin si Ambat. Sa tagal nila sa barangay, ngayon lang sila nakaramdam ng takot. May bagong halimaw sa lugar natin, ani Ambat sa kanyang mga tauhan. At sigurado ako, hindi siya ordinaryo. Habang ang gabi patuloy sa pagkubli ng mga lihim, si SPO1 Robles naman ay tahimik na nag-iimbestiga.
Matagal na niyang sinusundan ang misteryosong pagkawala ng Demonyo Gang, isang sindikatong kinatatakutan sa buong bansa 5 taon na ang nakalilipas. Wala ni isa sa mga miyembro ang nahuli. Nagsabi ang ilang pulis na baka patay na ang leader, na kilala lamang sa alias na D. Ngunit ngayong gabi, sa report ng Barangay Tanod, nakita niya ang litrato ng isang sugatang lalaki na may nasusunog na D sa dibdib. Napahawak siya sa kanyang kwintas. Buhay ka pa nga. Sa barracks ng Collier, tinanggal ni Emil ang itim na telang balot ng kanyang braso. Sa ilalim nito, may sunog na tato, pang-orihinal na marka ng Demonyo Gang, pinudlet ng apoy, parang sumpa. Tumitig siya sa lumang photo ng kanilang grupo, 7 silang magkakasama noon, lahat handang pumatay para sa isa't isa. Pero isa sa kanila ang nagtaksil. Isa-isa ko kayong babalikan, bulong niya. Hindi na lang isang mekaniko si Emil sa barangay. Bumalik na ang demonyo. Mabigat ang hangin sa loob ng isang private room ng beer house sa Avenida. Sa mesa ay nakaupo si Tonyo, hawak ang yosi sa isang kamay at isang sobre ng pera sa kabila. Sa tapat niya, si Mang Greg, isang retiradong pulis na kilalang fixer ng impormasyon, tracker ng mga taong nais iligpit, at bihasang mambabasa ng galaw ng kriminal. Di ko alam kung multo to o tao, Tonyo, bulong ni Mang Greg habang binubuksan ang sobra. Pero sa mga sugat na nakita sa mga tauhan mong binugbog, hindi yan gawain ng amateur. Anong pangalan? Tanong ni Tonyo. Isa lang ang palaging paulit-ulit sa mga bulong sa underground. Di. Sagot ni Mang Greg. At kung tama ang hinala ko, buhay pa ang leader ng Demonyo Gang. Natahimik ang kwarto. Ang alak sa mesa ay parang nanigas. Umalangaw-ngaw ang isang pangalan na matagal nang kinatatakutan sa mundo ng kriminalidad. Samantala, sa isang abandonadong warehouse sa gilid ng Riles, si Ambit naman ay may sariling plano. Kasama niya ang isang lalaki, matangkad, may itim na jacket, at may dalang attaché case. Kung hindi mo kayang tumbasan ang halimaw, kumuha ka ng mas malaking halimaw, wika ng lalaki habang binubuksan ang case. Laman nito ang high-powered firearms, isang sniper rifle, 2 Uzi, at isang granada launcher. Tulungan mo lang akong burahin yung mekanikong yan, sagot ni Ambat. Kahit kalahati ng kita ko, ibibigay ko. Deal. Pero may kondisyon. Ano? Gusto ko siyang buhay sa una. Gusto ko malaman kung sino talaga siya. Habang ang dalawang grupo ay nagpaplano ng kapahamakan, si Emil ay tahimik pa ring naninirahan sa ilalim ng radar. Ngunit hindi tulad ng dati, muling umuugong sa paligid niya ang bulong ng gyera. Isang gabi, habang paalis na siya sa Collier, isang batang pulubi ang biglang lumapit. Kuya, may nagpapabigay nito sayo, wika ng bata sabay abot ng maliit na sobra. Pagbukas ni Emil, may laman iyong pera, 3,000. At isang mensahe sa papel. Alis ka na habang may pagkakataon pa. Hindi mo alam kung sino ang kinakalaban mo, galing ang liham sa alias na T. Muling tumitig si Emil sa dilim. Hindi pa alam ng mga kalaban ko, bulong niya, hindi pa nila naiintindihan kung sino ang ginigising nila. Kinabukasan, natagpuan ang bangkay ng lalaking naghatid ng armas kay Ambat. Wasak ang mukha, putol ang mga daliri, at sunog ang dibdib. May nakaukit muli, ang malaking D. Ang barangay ay tahimik sa labas. Pero sa ilalim, may digmaang papalapit. Minsang umuulan sa gabi. Sa ilalim ng tulay sa tondo, may isang matandang babae ang naglalakad bitbit ang isang lumang payong at plastik na bag. Hindi siya pinapansin ng mga tambay. Akala nila, isa lang siyang basurera. Pero nang makarating siya sa harap ng isang barong-barong, kumatok siya 3 beses, mabilis. May lumabas na lalaki. Marungis. May peklat sa pisngi. Agad siyang nanlumo nang makita ang matanda. Ate Cora. Siya nga, sagot ng matanda. Buhay si Emil. Si Cora ay dating liaison officer ng Demonyo Gang, ang tagapaglinis ng operasyon, ang babaeng walang pangalan sa papel pero may boses sa desisyon. Nang bumagsak ang grupo 5 taon na ang nakalilipas, isa siya sa ilang nakaligtas. Umatras sa ilalim, nagkubli sa mga iskinita. Ngayon, may balita siyang hindi niya inakalang maririnig muli. Lahat tayo akala patay na si D. Pero may nabangga siyang maliliit na daga sa Maynila. At may naiwan siyang marka, ani Cora habang pinapatuyo ang buhok. Hindi to aksidente. Bumabalik siya. Samantala, sa Collier, habang umaambon, tahimik lang si Emil sa ilalim ng isang lumang sasakyan, inaayos ang sirang clutch. May isang lalaking bagong mekaniko ang sumali sa grupo. Matangkad, tahimik, mabait sa pakikitungo. Pero ramdam ni Emil, may mali. Napansin niyang may baril sa tagiliran ng lalaki, maayos ang tago, pero hindi ito ang pagdadala ng isang baguhan. At sa bawat galaw nito, may rhythm. Disiplinado, trained.
Paglabas niya mula sa ilalim ng kotse, tinapik niya ang bagong mekaniko sa balikat. Anong pangalan mo, tol? Edgar, sagot nito. Bagong Solta. Galing sa Laguna. Ngumiti si Emil. Taga Laguna rin ako dati. Ngunit sa loob-loob niya, isa lang ang iniisip, isa kang especially iya. Kinagabihan, dumaan si Emil sa isang lumang internet cafe na sarado na. Tumapik siya 3 beses sa bakal na pinto. May bumukas na slot sa itaas. Pamilyar na mata ang sumilip. Bulong ng boses. Kailangan ko ng update, sagot ni Emil. Lahat ng galaw ng Ambet at Tonyo. Lalo na yung Edgar na nagpapanggap na mekaniko. Welcome back, boss. Sa loob ng silid, bumukas ang mga lumang file. May mapa ng Maynila. Markado ang mga ruta ng Shabu, mga galawan ng pulis, at mga safe house na dating ginamit ng demonyo gang. Tinignan ni Emil ang mapa, at sa gitna ay isinulat niya ang isang salita gamit ang pulang marker. Pagbabalik, sa kabilang dako, si Tonyo at Ambet ay muling nagtagpo. Sa isang madilim na basement, may plano na silang pinaplansa, isang pagsalakay sa Tollier. Buong akala nila ay simpleng paghihiganti. Ang hindi nila alam, ang Tollier na inaakala nilang ordinaryo ay magiging libingan ng kanilang mga pangalan. 2:00 ng madaling araw. Tahimik ang buong barangay Mariposa. Ang mga ilaw sa kalsada ay mahinang kumikislap. Sa loob ng Tollier, si Emil ay tila natutulog sa kanyang barracks, ngunit ang mga mata niya ay mulat sa dilim. Sa labas ng compound, 4 na van ang pumarada. Lulan nito ang halos 20 armadong lalaki. Suot nila ang itim na balaclava, may mga baril, bolo, at ilang molotov. Ito ang plano ni Tonyo at Ambat, ang tuluyang pagbure sa mekanikong si Emil. Siguraduhin niyong walang buhay na lalabas dyan. Bulong ni Ambat, sunugin kung kailangan. 17 minuto pasado 2:00 ng madaling araw. Bumukas ang gate ng Tollier, walang kaluskos. Ang mga armadong lalaki ay dahan-dahang pumasok. Pinalibutan nila ang mga gusali. May isa ng sisubog ng molotov nang isang bakal na tubo ang tumama sa sentido niya mula sa itaas. Nahulog siya, walang malay. Sa loob ng 3 segundo, 3 pa ang nawalan ng malay. Isang kamay ang humihila sa mga anino ng gabi. Walang nagsisigaw, walang putok pero unti-unti silang nauubos. Sa loob ng opisina ng Tollier, nagising sina Mang Boy at ang ibang mekaniko sa sigawan. Sumabog ang isang molotov sa tapat ng bodega. Agad silang napayuko, habang si Emil ay biglang sumulpot mula sa dilim. Manatili kayo rito, utos ni Emil habang kinuha ang lumang backpack mula sa ilalim ng kanyang kama. Mula rito ay inilabas niya ang isang combat knife, gloves, at isang itim na bandana. Emil, anong? Tanong ni Mang Boy. Ngunit si Emil ay wala nang sinabi. Nang maisuot niya ang bandana at naglakad papalabas, hindi na siya si Emil. Bumalik na si D. Sa labas, nagsimula na ang bar-ilan. 2 tauhan ni Tonyo ang tinamaan sa dilim. Hindi nila makita kung sino ang kalaban. Parang multo, sumasaksak, sumusuntok, nawawala. May isang lalaki ang humawak sa radyo, boss. Walang mukha ang kalaban. Hindi namin siya makita. Parang hayop siya sa dilim. Samantala, si Edgar, ang especially iya sa loob ng Tollier, ay biglang nagpakita at pinagbabaril ang gate mula sa loob. Akala niya matutulungan niya ang mga umaatake. Ngunit nang lumingon siya sa kanan, nakita niya si Emil, o si D, papalapit, duguan ang kamay, at walang takot sa mukha. Takbo si Edgar. Tumakbo siya sa likod, patungo sa kalsada. Pero hindi siya nakalayo. Isang kadena ang pumulupot sa kanyang leeg at hinayla siya pabalik. Akala mo ba hindi kita kilala? Bulong ni Emil habang pinapikit ang lalaki sa huling pagkakataon. Matapos ang halos 1 oras na labanan, hindi na tumunog ang mga putok. Isa-isang natagpuan ang mga katawan sa loob ng Tollier, lahat may marka ng D sa dibdib. Walang nakaligtas, maliban kay Tonyo at Ambat na hindi sumama sa operasyon. Ngunit sa mesa ng kanilang headquarters kinabukasan, may nakita silang envelope. Walang pangalan. Pagbukas nila, 2 na lang kayo. Sa isang safe house sa Sampaloc, pinagbabalibag ni Tonyo ang mesa habang umaalingaw-ngaw ang mura sa buong silid. Putina, isang tao lang ang kalaban natin, pero parang buong impyerno ang bumangga sa atin. Nakahawak si Tonyo sa sarili niyang baril. Nanginginig ang mga kamay niya. Sa halos 10 taon niyang pagiging leader ng Tonyo Gang, ngayon lang siya nakaramdam ng ganitong uri ng takot, hindi sa baril, kundi sa taong lumalaban na parang multo. Parang walang kaluluwa. Hindi to ordinaryong tao, bulong ng isa sa kanyang mga bagong tauhan. Tumingin si Tonyo sa envelope na iniwan ni Emil. Tahimik, nakatitig lang sa 4 na salitang nakasulat. 2 na lang kayo.
Samantala, sa kabilang panig ng lungsod, si Ambet ay nakaupo sa isang silid na puno ng altar, baril, at mga lumang larawan ng kanilang gang sa kasagsagan nito. Sa kanyang harapan ay isang lumang plaque ng pagkilala. Ambrosio Ramos, dating vice-presidente, Demonyo Gang. Oo, bago pa man siya naging ambat, bago siya nagtayo ng sarili niyang grupo, siya ay isa ring haligi ng Demonyo Gang. Ngunit nang magsimulang maghigpit si D, nawala ang kanyang boses sa organisasyon. Umalis siya, nagtayo ng sarili, at tinangkapang pabagsakin ang grupong kanyang iniwan. Akala niya, patay na si D. Ngayon, alam niyang mali siya. Nagring ang burner phone ni Ambat. Walang caller ID. Nang sagutin niya, isang malamig at mababang boses ang narinig niya, pamilyar, nakakakilabot. Alam kong buhay ka, Ambrosio. Hindi ko pa to sinisimulan. Ikaw ang susunod. Napaupo si Ambat. Nanlamig ang likod. Sa talyer, si Emil ay nakaupo sa harap ng lumang notebook. Binubuksan niya ang mga dati niyang kontak, mga nalalabing. Miyembro ng Demonyo Gang na nagkalat na sa iba't ibang probinsya, mga retirado, iba'y tuluyan ng bumait pero lahat may utang sa kanya. Isinusulat niya ang iisang mensahe. Ang halimaw ay bumangon. Sumama sa akin o pagsisihan ang kahapon. Sa ilalim ng kanyang luma at maalikabok na kama, may kaong bakal. Binuksan niya iyon. Laman nito. Isang itim na tactical vest. Lumang .45 na may ukit ng letrang D sa hawakan. At isang pendant na yari sa lumang bakal na may hugis ng tandang panakot sa kadiliman. Suot muli ni Emil ang kanyang dating anyo. Hindi na siya mekaniko. Hindi na siya tagalinis ng makina. Siya na ulit si D, ang halimaw na binuo ng kadiliman ng lansangan. Makalipas ang 3 araw matapos ang massacre sa Talyer, unti-unting kumalat ang balita. Sa mga barbero, sa mga driver ng tricycle, sa mga estasyon ng pulis, lahat ay may iisang usapan. Buhay daw ang leader ng Demonyo Gang. Si D. Imposible yun. Bakit biglang naglaho yung buong grupo ni Antonio sa isang iglap? Sa anino ng ingay ng lungsod, may mga dating miyembro ng Demonyo Gang na nagsimulang kumilos. Sa Bacoor, Cavite, may lalaking may malaking peklat sa leeg na nagbebenta ng isda sa palengke. Isang gabi, may babaeng sumalubong sa kanya at nag-abot ng papel. Binasa niya ito. Ang halimaw ay bumangon. Sumama sa akin o pagsisihan ang kahapon. Tahimik niyang isinara ang kanyang tindahan at hindi na muling bumalik. Sa Iloilo, isang dating hitman na naging security guard ang biglang nag-resign. Sa Tacloban, isang retiradong bomb maker ang lumipad pa Maynila sa isang walang pangalang flight. Isa-isa silang bumalik. Sa loob ng isang abandonadong warehouse sa Santa Ana, nagtipon ang 6 na lalaki. Sa gitna nila, si Emil, suot ang itim na tactical vest, tahimik, matalim ang tingin. Isa-isa niyang tinapik ang mga dating tauhan. Hindi na tayo tulad ng dati, sabi niya. Hindi na tayo magtatago sa likod ng pangalan ng Demonyo Gang. Pero babalik tayo para linisin ang mga nagpapanggap na hari ng lungsod. Ang Tonyo Gang, ang AMBET Gang, at ang sistemang kinikilingan sila. Tahimik ang lahat pero mabigat ang hangin. Walang palakpakan, walang sigawan. Tanging mga titig lang na handang pumatay muli para sa iisang layunin. Paglilinis. Samantala, si Tonyo ay palihim ng lumalapit sa mga pulis at politiko. Binayaran niya ang ilang tauhan ng CIDG para patumbahin si Emil. Gusto kong patay yan, kahit sa loob ng kulungan. Basta mawala. Hindi niya alam, ang mga inutusan niyang pumatay ay dating na-raid ng Demonyo Gang. May utang na dugo kay Emil. At si Ambet, nagtungo siya sa isang underground compound sa ilalim ng Manila Port. Doon, hinarap niya ang isang misteryosong matandang lalaki, nakaupo sa trono ng itim na kahoy, may mga tato ng sinaunang alibata sa buong katawan. Gusto kong matapos na to, ani Ambat. Kung papatayin mo ang halimaw, kailangan mong maging isa ring halimaw, sagot ng matanda. Tinanggap ni Ambet ang inabot na pakete. Sa loob nito, isang ampule na may itim na likido, isang uri ng droga na hindi pa nailalabas sa merkado. Ipinangako nitong magbibigay ng lakas, tapang, kapalit ng kaluluwa. Sa anino ng lungsod, bumabalik ang apoy. At ang madugong digmaan ng nakaraan ay muling bubuksan. Isang linggo makalipas lokasyon, Calle del Pilar, Tondo. Ang buong kalye ay napuno ng usok mula sa nasusunog na sasakyan. Nagtatakbuhan ang mga residente. May naririnig na putok, sigawan, at ingay ng rumaragasang motorsiklo. Sa gitna ng kaguluhan, 2 lalaking naglalakad sa gitna ng apoy. Isa ay si Emil, walang suot na mask, hubad ang itaas na katawan, punit ang tactical na vest, duguan ngunit nakangiti. Ang kasama niya, si Rivo, ang dating demolition expert ng Demonyo Gang, may hawak na customized grenade launcher.
Sa harapan nila, nakalinya ang halos 40 katao-tauhan ni Tonyo, armado ng baril, kutsilyo, at ilang may body armor pa. Akala nyo ba kaya nyong tapusin kami sa dami? Tanong ni Dee, malamig ang boses. Tumawa si Revo. Hindi nyo pa kilala si Boss, ha? Wala pa kayong kwenta sa mga kalabang sinalubong namin sa Davao. Biglang sumugod ang mga tauhan ni Tonyo. Pero isang granada ang pinakawalan ni Revo, hindi sumabog, kundi nagbuga ng makapal na asol na usok. Pagpasok sa ulap, isa-isa silang nawala ng malay. Pagkalabas ni Dee mula sa ulap, may 3 siyang tauhan sa likod, lahat bihasa, pabalik para muling buuin ang demonyo gang. Samantala, sa isang lumang warehouse sa Baseco, dito nagkukubli si Ambat pero hindi na siya ang dating Ambat. Ngayon, pulang-pula ang mga mata niya, at nanginginig ang katawan. Ang droga mula sa misteryosong matanda ay kumakalat sa kanyang ugat. Nangangitim na ang mga kuko, tumitigas na ang laman. Hindi na lang siya leader ng gang. Isa na siyang halimaw na gawa sa galit, droga, at pagkamuhi. Hindi ako tulad mo, Dee. Sigaw niya habang pinipilit kontrolin ang sarili. Hindi ako lalaban para sa hustisya. Lalaban ako para sa paghihiganti. Kinagabihan, sa rooftop ng isang abandonadong gusali sa Quiapo, nagtipon ang buong Reborn Demonyo Gang. 8 na silang miyembro ngayon, mga pinakakilalang dating pumatay, nanira ng sindikato, at naging alamat sa kalsada. Ipinaskil ni Dee ang mapa ng lungsod. Isa-isa niyang itinuro ang mga teritoryo ni Tonyo at Ambat. Ito na ang huling yugto, sabi niya. Isang malaking salpukan. Hindi na para sa pera. Hindi para sa droga. Para to sa bayan na kinain ng sindikato. Tahimik ang mga kasama niya. Pero sa mga mata nila, kumpirmado na ang digmaan. Sa ilalim ng dilim ng lungsod, 2 ang bagong halimaw. Isa'y muling isinilang mula sa apoy ng pagsisisi. Isa'y nilikha ng droga at galit. Magbabanggaan ang bangis ng nakaraan. Lokasyon, Abandoned Warehouse, Santa Cruz. Oras, 17 minuto pasado 3:00 ng madaling araw. Ang dilim ng gabi ay biglang pinunit ng malalakas na putok. Ang lumang bodega na minsang imbakan ng mga kontrabando, ngayon ay naging larangan ng digmaan. Umalangaw-ngaw ang sigawan, putukan, at pagsabog, tila muling nabuhay ang impyerno sa gitna ng Maynila. Sa labas ng gusali, nagkakabuwal ang mga tauhan ng Tonyo Gang. Napalibutan sila ng mga miyembro ng muling nabuhay na Demonyo Gang, suot ang itim na combat gear, at bihasa sa bawat galaw, parang mga asong gutom na matagal kinadina. Isa-isa silang sinusuyod ang perimeter. Walang paawat, sigaw ni Revo habang pinasabog ang isang improvised grenade launcher sa lumang pader ng warehouse. Sa loob, si Emil, si Dee, ay tahimik na lumalakad. Bitbit niya ang kanyang lumang baril na may ukit ng letrang D. Walang alinlangan, isa-isang tinutamba ang mga armadong tauhan na pumapalag. Pagdating niya sa itaas ng gusali, nandoon si Tonyo, duguan, nanginginig, at nakatutok na ang baril kay Emil. Di, huwag. Hindi ako lang, napilitan lang ako. Pagmamakaawa niya, tumingin si Emil, malamig ang mga mata. Kung sino ka noong araw, yun ang dahilan kung bakit nandito ka ngayon. Isang putok lang. Tumilapon si Tonyo sa likod ng mesa. Patay. Ngunit sa likod ng tagumpay, isang mas malaking panganib ang sumisilip. Mula sa kabilang gusali, nakamasid si Ambat. Hindi na siya ang dating Ambat. Ang kanyang katawan ay parang pinagsamang tao at hayop, namumutok ang mga ugat, pulang-pula ang mga mata, at may kakaibang lakas na umiikot sa kanya. Di, inuna mo pa ang basurang yun, bulong niya habang dinudurog ng kanyang kamao ang bakal na rehas sa kanyang kinaroroonan. Hindi pa tapos ang laban. Lilikha ako ng bagong kasaysayan. Hindi bilang bise ng Demonyo Gang, kundi bilang Diyos ng lansangan. Kinabukasan, sa isang maliit na karinderya sa Sampaloc, nag-uusap sina Dee at ang natitirang miyembro ng gang. Pwedeng tapos na to, boss, ani Revo. Wala na si Tonyo. Sira na ang operasyon nila. Umiling si Emil. Hindi pa, may mas malaking apoy na darating. Si Ambat, tumingin si Dee sa kalangitan. Hindi na siya si Ambat. At hindi lang tayo ang inaabangan niya. Lokasyon, Baseco Compound, Maynila. Oras, 43 minuto pasado 10:00 ng gabi. Sa gitna ng isang tagong compound na binuo mula sa containers at pinagtagpi-tagping bakal, naroon si Ambat, hubad sa pang-itaas, nangangitim ang balat at parang nilamon ng dilim ang kanyang pagkatao. Sa paligid niya, mga tauhan niyang nakasuot ng gas mask, hindi para protektahan ang sarili sa usok kundi sa amoy ng kemikal na iniinom ni Ambat. Isang sintetiko't makapangyarihang droga na nilikha para palitan ang takot ng tao ng hilaw na puot. Sa bawat inom niya, humahaba ang kanyang lakas. Nawawala ang sakit, nawawala ang konsensya,
Lumapit ang isa sa mga alalay niya. Boss, nakita na namin ang lungga ng demonyo gang. Sa isang lumang apartment sa Santa Mesa, hindi na sumagot si Ambat. Kinuha niya ang isang bakal na poste at pinilantik ito sa hangin, tumupi ito na parang Wallace Tingting. Ngayong gabi, sisimulan na natin ang bagong kasaysayan. Samantala, sa Santa Mesa, habang nakatambay sa rooftop ng dating gusali, hawak ni Emil ang isang teleskopyo. Tahimik siyang nakamasid sa silangan. Nararamdaman niyang malapit na ang unos. Nasa tabi niya si Rivo, naglilinis ng mga sandata. Boss, sa tingin mo, ano nang meron kay Ambet? Tanong ni Rivo. Hindi na siya tao, maikling sagot ni D. At pag hindi tayo kumilos agad, magiging salot siya sa buong lungsod. Bandang hating gabi, isang malakas na pagsabog ang yumanig sa buong Santa Mesa. Tumilapon ang bubong ng apartment ni D. Nagtilian ang mga residente. Nagkagulo ang buong lugar. Mula sa usok, lumitaw si Ambat, naglalakad. Halos 4 na talampakan ang lapad ng balikat, pulang-pula ang mga mata, at may mga bakal na hinang sa kanyang mga braso. Parang impyerno siyang binuo. Lumabas ka, demonyo. Sigaw niya, boses na parang halimaw. Sa ikalawang palapag, lumabas si Emil, bitbit ang 2 baril, at nakasuot ng bulletproof vest na may nakatatak na, D. Hindi mo kailangan sigawan ang dilim. Ako ang dilim. Mabilis ang mga sumunod na pangyayari. Nagpang-abot ang 2 sa gitna ng lansangan. Sunod-sunod ang putok. Bawat suntok ni Ambat, yumanig ang kalsada. Bawat iwas ni D, may katumbas na bala. Nagkabasag-basag ang mga kotse. Nagtalsikan ang bubog. Naputol ang ilang poste ng kuryente. Pero sa kabila ng lakas ni Ambat, hindi pa rin siya makatama ng sapat kay Emil. Maliksi, matalino, sanay sa gyera, hanggang sa isang suntok ang tumama. Tumilapon si D. Tumama sa pader ng isang gusali. Lumapit si Ambat, duguan ngunit nangangisi. Walang kwenta ang utak kung wala kang lakas. Ngunit sa mga anino ng gusali, may gumalaw. Biglang dumating ang buong demonyo gang, kompleto, may dalang improvised weapons, granada, at trap na kanilang inihanda para sa ganitong pagkakataon. Nagulat si Ambat. Ngayon, hindi na lang si Emil ang kalaban niya. Buong demonyo gang na. Lokasyon, Santa Mesa, Maynila. Oras, 14 minuto pasado 12:00 ng madaling araw. Ang gabi tila ginising ng bangungot. Mula sa lupa, mga anino ang umaakyat. Isa-isa, lumilitaw ang mga miyembro ng muling binuong demonyo gang, parang mga halimaw na isinilang mula sa dilim, mabilis, mabangis, at walang awa. Strike Pattern Delta. Sigaw ni Rivo, sabay sabog ng flash grenade. Napapikit si Ambet, saglit na nabulag. Dito sumugod si D, isang mabilis na suntok sa tagiliran, sabay bitiw ng short blade na tumama sa balikat ng dating kaibigan. Damyugo ito pero hindi natinag. Punyeta ka, D. Sigaw ni Ambat, galit na galit, sabay hampas ng isang bakal na tubo. Tumama ito sa dibdib ni Emil at tumilapon siya sa sasakyan. Ngunit habang inaatake si D, biglang sumugod si Lando, ang sniper ng demonyo gang. Isang bala ang tumama sa hita ni Ambat. Kasunod noon, sumabog ang trap na iniwan ni Natop at Jimboy, 2 gasolina drum na may kalakip na phosphorus charge. Nasunog ang paligid. Tumalsik ang mga bakal. Pero kahit nakahandusay at nasusunog ang katawan, tumatawa pa rin si Ambat. Kayo lang ba? Sa dami ng mga pinaslang ko. Sa libu-libong takot na dinulot ko. Tumindig si Ambat, ngayon mukhang nilalang na. Sunog ang balat ng angitim, ngunit matikas pa rin. Ako ang kinatatakutan ngayon. Hindi ka na demonyo, D. Ikaw na ang biktima. Biglang bumalik ang isang alaala. 11 taon ang nakalipas. Sa isang patayan sa Nueva Ecija, hawak ni D ang dogwang si Ambat. Hindi mo kailangan ng dugo para patunayan na may silbi ka. May paraan para umalis sa putik. Pero tumawa lang si Ambat noon. Alam mo kung bakit ka natatalo, D. Dahil ayaw mong maging hayop. Ako, matagal ko nang niyakap ang impyerno. Balik sa kasalukuyan. Tumayo si D. Sugatan, hinihingal, ngunit hindi pa rin sumusuko. Hindi ako tumalikod sa dilim para maging mahina. Ginamit ko yon para matuto. Kinuha niya ang natitirang granada sa bulsa, isang pulang kapsula na nilikha ni Rivo, Nerve Disruptor. Hindi ito pumapatay, pero pinapatigil ang galaw ng kalaban, lalo na kung sobrang taas ng adrenaline. Binato ito ni D sa paanan ni Ambat. Bumagsak si Ambat, napaluhod, nanginginig ang mga kalamnan. Agad na sumugod ang buong demonyo gang. Pinagtulungan siyang itali gamit ang chain, sabay takip ng reinforced net na ginawa sa bakal at Kevlar. Sa unang pagkakataon, napatigil si Ambat. Kinabukasan, umakyat ang araw, tahimik ang lungsod.
Sa isang abandonadong warehouse sa Pandakan, pinakulong si Ambat habang hinihintay ang pagdating ng mga ahente ng NBI. Nakagapos siya, ngunit gising, nakangisi pa rin. Hindi pa to tapos, marami pa kayong hindi alam kung sino ang nasa likod ko. Lokasyon, isang tagong safe house, Pandakan. Oras, alas 7:45 ng umaga. Tahimik ang paligid, pero mabigat ang hangin. Sa loob ng safe house, nakagapos pa rin si Ambat, balot ng Kevlar chains at may microchip inhibitor sa batok para pigilan ang biglaang pagkilos. Tahimik siyang nakaupo, pero ang titig niya kay Emil ay puno ng panunuya. Hindi ito titig ng talo. Isa itong babala. Alam mo bang hindi mo ako kailanman lubusang tinalo? Aniya, mababa ang tinig. Ako lang ang paunang aklat. Paunang aklat ng ano? Tanong ni malamig. Ngumisi si Ambat. Ng impyernong hindi mo pa nakita. Kilala mo ba si Maestro? Napatingin si Hindi bago ang pangalang iyon. Matagal ko na siyang pinaghahanap, bulong ni pero lahat ng trail, putol, nabura. Para siyang multo. Tumawa si Ambat. Hindi siya multo. Siya ang gumawa sa akin. Sa maraming tulad ko. At kung akala mong ako na ang halimaw, siya ang orihinal. 3 taon bago ang kasalukuyan. Sa isang underground lab sa Zambales, may isang matandang lalaking nakaputing coat, hawak ang syringe. Sa harapan niya, isang kabataang si Ambat, payat, sunog sa araw, at gutom. Ano ang handa mong isuko, bata? Tanong ng lalaki. Lahat, sagot ni Ambat. At sa unang pagturok ng gamot, nagsimula ang proyektong HALIMAW. Human Augmented Lethal Instinct Manipulation and Warfare. Balik sa kasalukuyan. Lahat kami, produkto ng eksperimento ng maestro, ani Ambat. Mga gangster, mga ex-sundalo, mga kriminal. Ginawa kaming sandata, pero isa lang ang hindi niya nakuha. Tumingin siya kay Ikaw, napaisip si Kaya pala marami sa mga halimaw na nakaharap niya noon ay parang pamilyar. Parang may iisang galaw, iisang ugali, iisang pinanggalingan. At kung totoo ang lahat, may mas malaking panganib pa sa likod ni Ambat. Samantala, sa isang compound sa Tarlac, isang matandang lalaki ang nakaupo sa harap ng monitor. Nanonood ng footage ni Emil habang lumalaban. Demonyo pa rin ang kilos, pero may puso na, bulong niya. Sa likod niya, may 11 lalaki't babaeng nakapila, lahat tahimik, suot ang puting maskara na may kanya-kanyang simbolo, apoy, ahas, kutsilyo, bungo. Ipatawag na ang mga anino ng maestro. Simulan na natin ang pagsubok. Sa kabilang banda, habang tulog si may tumatawag sa lumang telepono niya, walang caller ID, walang boses. Isang text lang ang lumitaw, hindi pa tapos. Susunod kami. Lokasyon, Tarlac, sa isang tagong training facility. Oras, alas 9 ng gabi. Tahimik ang buong compound. Sa gitna nito ay may malaking training arena na parang gladiator pit, nilalambungan ng ilaw mula sa itaas, habang sa mga gilid ay may sandamakmak na CCTV at mga observers na hindi nagpapakita ng mukha. Sa gitna ng arena, nakatayo ang 12 nilalang, kilala bilang anino ng maestro. Sila ang pinakamatinding produkto ng eksperimento ng maestro, bawat isa ay may espesyal na kakayahan, lakas, o kasanayang higit pa sa ordinaryong tao. Isang elite death unit na hindi pa kailanman ipinadala hanggang ngayon. Ignis experto sa mga paputok at thermobaric weapons. Ulupong master ng lason at psychological warfare. Kalansay dating coroner na naging killer for hire, bihasa sa surgical kills. Aso mabilis, brutal, walang konsensya, isang dating sundalong pinakawala ng maestro. Gagamba babaeng assassin na kayang gumamit ng microdrones bilang armas. Haring awit hacker at sound manipulator. Kayang pumatay gamit ang frequency. KUDYO lalaki na parang makina, halos immune sa sakit. Drago experto sa martial arts, dating miyembro ng Yakuza. Putok isang arsonist na may pyrokinetic disorder. Rehas dating preso na gumamit ng bakal bilang extension ng katawan. Sila ay sadistang bihasa sa torture at extraction. Anino hindi pa kailanman nakita ang mukha, ang pinakamatindi, ang unang eksperimento. At sa harap nila, nakaupo sa trono ang maestro. Hindi pa rin nagpapakita ng emosyon. Tahimik, malamig, parang Diyos ng isang kulto ng kamatayan. Panahon na para sirain ang ilusyong iniwan ng demonyo gang, ani maestro. At wakasan si Emil. Samantala, sa safe house ni sa Maynila. Nagising si Emil sa tunog ng sunod-sunod na text alerts. Revo, sumabog ang base natin sa Mandaluyong. Wala na si Lando. Boss, nawawala si Jimboy. Posibleng kinidnap. Isang bangkay ang iniwan sa labas ng Collier. May sulat, anino, #1. Hindi na kailangang ipaliwanag pa.
Nagsimula na ang tagisan. Sa isang eskinita sa tondo, may isang lalaking nakaitim ang biglang dumaan sa CCTV. Hindi kilala, hindi makita ang mukha. Pero malinaw ang iniwang marka sa pader, isa na lang ang dating demonyo. Buong impyerno ang sasalubong sa kanya. Lokasyon, Santa, Mesa hanggang Tondo. Oras, alas 11:45 ng gabi. Umuulan. Mabigat. Tuloy-tuloy. Para bang nililinas ng langit ang mga kasalanang binuo sa lungsod. Pero sa mga eskinita ng Maynila, ang ulan ay hindi tubig lang, may kasamang dugo. Sa talyer ni Mang Lito, ngayon ay base ni D. Wala na ang dati nitong katahimikan. Wasak ang kalahati ng gusali. Ang dating lugar ng pahinga ay naging Field HQ. Dumating sina Rivo at Top, Bogbog, Sugatan. Wala na si Jimboy, Anito, halos pabulong. Pinadala nila pabalik pero hindi nabuo. Huminga ng malalim si D. Pinipigilan ang galit. Sino ang umatake? Hindi ko nakita ang mukha, pero ang amoy, pareho ng sa mga dati nating kalaban. Pero mas masahol. Biglang dumating ang tawag mula sa isang burner phone. Pangalawa na to, D. 10 pa ang darating. Isa-isa nilang papatayin ang mga kasama mo, hanggang ikaw na lang ang matira. Ito ang bagong Maynila, at wala ka na rito. Sa labas ng Quiapo Church, alas 12 ng madaling araw. May natagpo ang katawan ng isang madre, nakabitin sa cross. Sa kanyang noo, nakaukit ang salitang, Ignace passed here. Sunod-sunod ang mga report. Sa Divisoria, sumabog ang isang warehouse, 20 ang patay. Sa Pandacan, natagpuan ang bangkay ni Mang Lito, nakapako sa pader ng bahay ni D. Sa Kalentong, may batang ginamit bilang bitag, natagpuan ang bomba sa loob ng kanyang laruan. Isa-isa silang kinukuha ng anino ng maestro. Walang awa, walang mukha, walang pangalan. Sa Tagong Silid, base ng Demonyo Gang. Nakaharap sa mapa si D, basang-basa pa ang balikat sa ulan, sugatan ngunit gising na gising ang isipan. Hindi ito laban lang ng gang, sabi niya. Giyera ito, at hindi natin ito maipanalo kung magtatago lang tayo. Lumapit si Rivo. Anong plano mo, boss? Tumingin si Emil sa kanila. Matalim, determinado, bubuhayin natin ang orihinal na Demonyo Gang. 10 taon ang nakaraan. Isang lihim na pagpupulong sa isang underground bunker sa Davao. Doon unang itinatag ang Demonyo Gang, hindi lang para sa karahasan, kundi bilang hukbong panlaban sa mga sistemang hindi kayang labanan ng batas. Kung hindi tayo lalaban sa kadiliman, sino ang lalaban para sa liwanag? Balik sa kasalukuyan. Nag-activate si Rivo ng isang signal sa lumang frequency. Code Red, Demonyo Protocol, Resurrection. At sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas, may mga taong napahinto sa ginagawa. Nagbukas ng lumang chest. Isinuot ang itim na guwantes. Isinara ang mga tindahan, mga bahay, mga katauhan. Bumabalik sila. Sa EDSA southbound flyover, alas 2 ng umaga. Mula sa ulan, lumabas si Ignace, nakasuot ng apoy na armor, bitbit ang 2 flamethrower. Sa harap niya, si D, walang dalang baril. Isang tubo lang. Lumang kalaban, bagong anyo. Sino ngayon ang tunay na halimaw? Tanong ni Ignace, sabay sindi ng apoy. Ngunit ngumiti si D. Yung hindi mo nakikita. At ako yon. Sa EDSA southbound flyover. Oras, 1 minuto pasado alas 2 ng madaling araw. Nag-aapoy ang hangin. Literal. Sa bawat hakbang ni Ignace, sumisiklab ang paligid, mga kariton ng fishball, mga lumang jeep na naiwan sa kalsada, pati mismong aspalto ay nagsisibak sa init. Ngunit sa gitna ng apoy, matatag si D. Walang armor, walang baril. Isang lumang tubo lang ang hawak. Ngunit ang kanyang presensya ay tila mas mabigat pa sa apoy ni Ignace. Hinahanap mo ako, ani D, walang takot. Ngayon, nandito na ako. Sumagot si Ignace, tama. Ikaw ang pinakaunang target, pero hindi kita papatayin agad. Susunugin muna kita hanggang makalimutan mong tao ka. Naglabas siya ng dual flamethrowers at nagsimulang umapoy ang paligid. Sa loob ng ilang segundo, naging impyerno ang flyover. Wala nang makadaan, wala nang makaalis, pero si D ay biglang nawala. Parang anino sa gitna ng apoy. Isang tunog mula sa likod. Si Ignace ay napaikot, ngunit huli na. Tumama ang tubo ni D sa kanyang likod, eksaktong sa junction ng kanyang armor. Sumiklab ang mga sparks. Bumalik ang galaala. Training ng Demonyo Gang. Hindi sapat ang lakas. Ang tunay na halimaw ay marunong maghintay, mag-obserba, at umatake sa tamang sandali. Balik sa laban. Tinamaan si Ignace. Napaluhod. Ngunit hindi siya basta-basta. Humugat siya ng thermal grenade at ibinato. Sumabog ang paligid, nagkaroon ng malawak na fire vortex. Si D, nagtago sa ilalim ng nasusunog na jeep, gamit ang bakal para harangan ang init.
Kaunting segundo lang, pero sapat na iyon para makapwesto. Mula sa likod ng usok, lumitaw siyang muli, at ngayon, hindi na lang tubo ang dala. Bitbit niya ang chain ng isang nasunog na motorsiklo, basang-basa sa langis. WHIPPP. Isang hampas. Tumama sa maskara ni Ignace. Napunit. Lumitaw ang mukha niya, sunog, may bakal sa pisngi. Isa pala siyang dating volunteer firefighter na sinunog mismo ng maestro at ginawang armas. Ngunit sa kabila ng galit, si Dee ay walang awa. Patawad, bulong niya, pero kailangan mong huminto. Isang huling hampas. Tumama sa leeg ni Ignace. Tumamba ito, buhay pa, pero hindi na makakabangon. Sa headquarters ng maestro, isang monitor ang nag-black screen. Isang lalaki ang sumigaw. Ignace, offline. Tumingin si maestro sa natitirang 11. Sige, palabasin ang 3. Gagawin natin itong mabilis. Sa Rojas Boulevard, alas 4 ng madaling araw. 3 anino ang bumaba mula sa isang itim na van. Si Ulupong, dala ang kanyang mga asul na lason. Si Kudyo, bitbit ang kanyang bakal na martilyo. At si Saliva, na may bitbit na isang maliit na bag ng torture tools. Lahat sila, iisang misyon, wakasan ang demonyo. Sa Rojas Boulevard. Oras, alas 4:35 ng madaling araw. 3 anino ang sabay-sabay na lamusong sa nabubulabog na lungsod, tila 3 tagahatid ng kapahamakan. Sa katahimikan ng gabi, tanging patak ng ulan at yabag ng bakal ang naririnig. Si Ulupong, may dalang mga injection gun at asul na gas tank. Lasong walang amoy, walang kulay, pero tiyak na patay. Si Kudyo, dambuhalang lalaki, tila tao't makina na pinagdugtong, may dalang martilyong kayang dumurog ng pader sa isang hampas. Si Saliva, manipis ang katawan, mahabang buhok, at may dalang surgical bag na puno ng mga blade, clears, at karayom, sadistang bihasa sa pagpapahirap bago pumatay. Sa loob ng isang abandonadong gusali sa ermita, si Dee, sugatan pa mula sa laban kay Ignace, ay kasama ngayon si Revo at Taupe. Nakapwesto sila sa ikalawang palapag, hindi para magtago, kundi para lumaban. 3 ang paparating, ani Revo, habang pinapagana ang improvised traps. Hindi ito gaya ng laban kay Ignace. Mas brutal ang mga to. Lalo na si Saliva, dagdag ni Taupe. Torturer, psychopath, tahimik si Dee. Tumayo siya, pinisil ang sugatang balikat, at humawak sa isang pipe bomb na sila mismo ang gumawa. Ito ang kalbaryo ng Maynila. Pero hindi tayo ang ipapako ngayon. Unang salubong, Ulupong. Sumingit sa bentilasyon ang amoy ng kaunting kemikal. Sumunod ang puting usok na halos hindi makita. Nagsimula nang bumula ang bibig ni Taupe. Lasso. Pero mabilis ang kilos ni Dee. Isinara niya ang main valve ng aircon system, at inakbayan si Taupe habang binigyan ito ng antidote na gawa nila mula sa lumang recipe ni Lando. Alam ko na ang galawan mo, Ulupong, bulong ni Dee. Biglang bumaba si Ulupong mula sa kisame, hawak ang needle gun. Ngunit hindi na ito nakaputok dahil sa likod niya, may pumutok na trap shard bomb. 100 bubog ang sumabog. Sumigaw sa sakit si Ulupong, tumilapon pababa ng first floor. Hindi pa patay, pero wasak na ang mukha. Ikalawang salubong, Kudyo. Bumagsak ang pader, parang kanya ng dating ni Kudyo. Sa isang hampas, nadurog ang trapdoor. Sa ikalawa, lumipad si Revo, tumilapon sa semento, sugatan. Si Dee, muling humarap. Hindi niya kayang tapatan ang lakas ni Kudyo, pero may plano siya. Sa isang corner ng gusali ay may tinanim siyang magnetic mine, nakalagay sa isang sirang vending machine. Tinakbo niya ang gilid, pinukaw si Kudyo ng tubo, at hinatak ang lalaki papunta sa trap. Sumigaw si Dee, ngayon na, Taupe. Isang electromagnetic blast ang sumabog. Nawasak ang mga bakal sa katawan ni Kudyo. Tumamba ito, nangingisay, hindi na makagalaw. Ikatlong salubong, Saliva. Tahimik, malamig. Si Saliva, nakapasok na sa itaas. Nasa loob siya ng silid kung saan nagpapagaling si Revo. Nakalapit na siya, at hawak ang matulis na surgical ice pick. Ngunit paglingon niya, si Dee na ang nasa likod niya. Luma na ang laro mong yan. Sinubukang umatake ni Saliva gamit ang pliers, pero sinalag ito ni Dee gamit ang basag na rearview mirror. Nagtagisan sila sa loob ng 3 minuto, hanggang sa masiko ni Dee ang leeg ni Saliva, pinasadsad sa pader, at sinaksak gamit ang mismong ice pick nito. Hindi kita papatayin, ani Dee. Pero hindi ka na makakabalik sa kanila. Sa loob ng HQ ng maestro, 3 monitor ang nag-blackout. Tumayo si maestro, tahimik. Ngunit ngayon, hindi na mapigilan ang panginginig ng kamao niya. Ipadala ang 3 sa pinakahuli. Ang bahagi ng 5, sa isang lumang bahay sa Santa Ana.
Oras, 11 minuto pasado alas 6 ng umaga. Nakatulog si Dee sa harap ng bintana. May gasgas sa pisngi, may pilay sa kaliwang tuhod, at ang kanang braso ay balot sa tela mula sa hinubad niyang damit. Tahimik ang paligid, tila huminto ang mundo matapos ang gabing sunod-sunod ang laban. Ngunit sa ilalim ng katahimikan, may paparating. Sa loob ng isang lumang crypt, tagig. Isang mesa, 5 itim na kandila, 5 maskarang pulang ginto. Lumakad si Maestro patungo sa altar. Sa harap niya, nakaupo ang 5 itim na kaluluwa, mga halimaw na kahit ang lumang demonyo gang ay umiwas banggain. Cyrilo ang tagapagsalita, dating cult leader na nagkokontrol ng isipan sa pamamagitan ng tunog. Basag ang wrecking monk, isang bulag na mungheng baliw na gumagamit ng purong brute strength at walang kaba sa pagkamatay. Indayog isang dating mananayaw na ginawang assassin, sinasabing kayang pumatay gamit lang ang galaw ng katawan at mga karayom. Mantika lalaking walang pakiramdam sa sakit, may balat na parang goma, at gumagamit ng mga lutong langis bilang sandata. Raven isang babae, bihasa sa pagtatago at pananaksak. Dating elite killer ng armadong grupo sa Mindanao. Isang alamat, panahon na, ani Maestro. Wala nang eksperimento, wala nang pagsubok, kayo na ang huling haligi ng imperyo. Sabay-sabay silang tumayo, walang tanong, walang alinlangan. Sa Tollier, alas 7 ng umaga. Habang tinutulungan ni Taupe si Revo sa paglalagay ng bagong wiring sa alarm system, biglang tumigil ang aso sa labas ng Tollier. Tumahol, sunod-sunod, lumamig ang hangin, bumagal ang oras, lumapit si Dee, may darating, aniya, at hindi to gaya ng mga nauna. Sumilip siya sa CCTV. 5. Iisa ang lakad. Iisa ang direksyon. Bumukas ang pinto. Sa pader ng Tollier, may sulat gamit ang pulang spray paint, demonyo sa demonyo. Bumalik ang isang alaala. 8 taon na ang nakalipas lokasyon, ilalim ng Smoky Mountain. Ang 5 itim na kaluluwa ay minsan nang sinubukang imbitahan ni Dee sa lumang demonyo gang, ngunit sila mismo ang tumanggi. Sumagot si Cyrilo, hindi kami sunod sa Nyeren. Kami ang anino ng sariling impyerno. Binalaan nila si Emil noon pa. Nagbigay babala si Raven, balang araw, kung pipiliin mong lumaban sa mga anino, siguraduhin mong wala kang aninong matitira. Balik sa kasalukuyan. Nagbihis si Dee. Ikinabit niya ang anti-gang pendant ng demonyo gang na huling isinusuot lang kapag pambansang paglilinis na ang usapan. Anong plano, boss? Tanong nito. Tumanggaw si Dee, sabay sabing. Hindi tayo makakalaban sa labas. Dito natin sila patumbahin. Sa mismong bahay na binuo ko para sa gyerang ganito. Sa CCTV feed. Mula sa 5 magkakaibang sulok ng barangay, sabay-sabay na pumasok ang 5 halimaw. Ang pinakamadilim na bahagi ng gyera ay magsisimula na. Lokasyon, Barangay San Lorenzo, Maynila. Oras, alas 7:45 ng gabi. Makulimlim ang langit, walang buwan. Tahimik ang mga kalsada, tila may kutob ang bawat dingding at poste. Sa ilalim ng trapel ng Tollier, 3 anino ang kumikilos, Dee, Taupe, at Revo. May mga ginawang panibagong patibong. Sinaraduhan ang mga exit. Hindi ito simpleng depensa. Isa itong huling hininga ng mga taong handang mamatay para makapatay. Unang pag-atake, Mantika. Pumasok si Mantika sa likurang bodega ng Tollier. Wala siyang pakialam sa patibong, binasag niya ang mga fire extinguisher, pinatulo ang mga langis, at sinindihan gamit ang hawak niyang lighter na may torch tip. Nagliyab ang buong likuran. Lumakas ang apoy, kumalat ang usok. Ngunit sa kalagitnaan ng init, may isang pangalang sumigaw sa hangin, ayos to. Mula sa kisame, bumagsak si Revo, nakasuot ng fire suit at may hawak na portable water blaster na galing sa dating bumbero sa kalye ng Delpan. Pihit, tang na ka. Pinatamaan niya si Mantika ng pressure blast sa mukha. Nalaglag ang baril ng langis nito. Sinundan ito ng bagbog gamit ang bakal na tubo habang natutusta ang paligid. Hindi pinatay ni Revo si Mantika, pero wala na itong malay ng ihagis palabas ng bintana. Ikalawang pag-atake, indayog. Walang tunog, walang ingay. Ang kalaban ngayon ay ang sayaw ng kamatayan. Si Indayog, halos hindi makita sa mga aninong gumagalaw, ay nakapasok sa main garage. Sa bawat hakbang niya, may nahuhulog na blade. Nakita siya nito, pero huli na. Tumilapon ang karayom, tumama sa balikat. Isa pa, sa binti. Ngunit may lihim si Taupe, dating stunt double, sanay sa pagtiis ng saksak at pagbagsak. Pinilit niyang gumapang. Habang si Indayog ay sumasayaw papalapit, gamulong si Taupe papunta sa circuit box. Pinailaw niya ang strobe traps, mga ilaw na may hyperfrequency. Huminto si Indayog sa pagsayaw, nawala sa konsentrasyon.
Sa isang iglap, sinugod siya ni Top at sinapok ng jackhammer punch, sinundan ng dagger sa tadyang. Tumamba ang ballerina ng kamatayan. Ikatlong pag-atake, basag. Wala nang paligoy-ligoy pa. Si Basag, ang dambuhalang monghe, ay dumaan sa harapan, tinadyakan ang rolling gate at pinasok ang Taller. Hawak ang dalawang malaking chain mace, sumigaw siya. EMIIIIIIIIILLLLLL. Sumagot si Emil. Tahimik lang. Lumabas mula sa ilalim ng isang lumang sasakyan. Hawak niya ang baril. Pero hindi niya ito ginamit. Inilapag lang sa sahig. Lumapit ka, aniya. Sumugod si Basag. Nagpalitan sila ng kamao. Sa bawat suntok ni Basag, umuurong si Emil, pero sinusukat niya ang timing. Hanggang sa, nahulog si Basag sa sahig, tumapak siya sa concrete spike panel na tinakpan ng gulong. Sumisigaw si Basag sa sakit, pero sinundan ito ni Emil ng double elbow smash sa batok. At sa isang huling hampas, pinulbos niya ang sentido nito gamit ang bare knuckle fist. Pang-apat na pag-atake, Raven. Tahimik, walang ingay. Si Raven na ang natitirang di pa nagpapakita. Nasa itaas ng Taller siya, nagmamasid. May baril, may blade, at higit sa lahat, tiwala sa dilim. Ngunit hindi niya alam, may infrared sa CCTV. At si Emil, kanina pa naghihintay. Nasa bubong siya, bulong ni Dee. Ngayon ko ipapakita kung bakit ako tinawag na demonyo noon. Umakyat si Dee sa kisame. Mabilis, walang ingay. Nagkasalubong sila ni Raven sa itaas, mga aninong kapwa bihasa sa patayan. Nagtalbogan ng blade, nagsagutan ng suntok, hanggang sa hawak ni Dee ang leeg niya. Wala ka ng pinanghahawakang prinsipyo, Raven, aniya. Dati, pinangarap mong linisin ang mundo. Ngayon, isa ka na lang sa dumi. Isang bagsak sa bubong. Tuloy-tuloy si Raven sa baba. Humampes sa makina. Wala nang malay. Sa silid sa loob ng Taller. 4 ang duguan. Isa ang patay. Si Dee, nakaupo sa gilid, hawak pa rin ang lumang pendant ng demonyo gang. Lumapit si Revo at Top. Ubus na sila, ani Revo. Hindi pa, sagot ni Emil. May isa pang natitira, si Cirilo. At ang maestro, sa lumang abandonadong eskwelahan, Tondo. Oras, 3:00 ng madaling araw. Naglalakad si Cirilo sa pasilyo ng dating eskwelahan na ginawang tagwan ng mga kulto. Suot niya ang pulang kapa, at sa nooy nakapinta ang simbolong tatsulok na may mata, sa gisag ng kanyang kontrol. Sa ilalim ng gusali, naghihintay ang maestro, nakaupo sa trono ng bakal, napapalibutan ng mga monitor, radio interceptors, at mga sirang parte ng CCTV mula sa iba't ibang sulok ng Maynila. Ang 4 bagsak na, sambit ng maestro. Ang ibig sabihin niyan, gising na ng buo ang dating demonyo. Litanya ni Cirilo, hindi lang siya ang problema. Pati ang mga taong kumakapit sa kanya, gaya ng 2 kasama niya. Buhay ang apoy, sunod na sambit ng maestro. Handa na akong kumilos. Gusto mong gamitin ko na ang panalangin ng pagkalimot? Tanong ni Cirilo sa maestro. Tumango ang maestro. Sabihin mo sa kanya kung ano ang tunay niyang nakalimutan. Balik sa Taller. Nakaupo si Emil habang tinatahi ang sarili gamit ang mantsadong sinulid. Sa tabi niya, binabantayan ni Top si Revo na may bali sa paa. Tahimik ang gabi matapos ang kaguluhan. Biglang nag-flicker ang ilaw. Sumabog ang isang TV screen. Tumunog ang sirang radyo. Panipi tuldok-tuldok-tuldok. Emil, demonyo. Mula sa mga speaker, nagsimulang magsalita si Cirilo gamit ang frequency na kayang pasukin kahit walang signal. Hindi mo maalala, ano? Ang tunay na dahilan kung bakit ka tumigil. Kung bakit ka naglaho. Kung bakit tumigil sa paghinga si Lyra. Sambit ni Cirilo mula sa speaker. Biglang napatayo si Emil. Lyra, ang babaeng minahal niya. Ang nawawala sa memorya niya. Na pinilit niyang limutin. Sinabi nilang aksidente, pero hindi iyon aksidente. May pumatay sa kanya, at alam mo kung sino. Nasa loob mo ang pangalan niya. Pero tinakpen mo. Tinig ni Cirilo mula sa speaker. Pumintig ang ulong matagal ng tahimik. Sumilip ang isang alaala. 6 na taon ang nakalipas. Sa loob ng isang safe house sa Baguio, natagpuan ni Emil ang dagwang katawan ni Lyra. Wala nang buhay. Sa dingding, may mensaheng nakasulat gamit ang dugo. Ang demonyo'y di pwede sa pag-ibig. Wala siyang matindaan kung sino ang pumatay. Pagkatapos noon, bigla siyang nawala. Balik sa kasalukuyan. Cirilo, anong ginagawa mo? Galit na tanong ni Emil. Binubuksan ko lang ang mga kandadong ikaw mismo ang gumawa. Sagot ni Cirilo. Biglang may sumabog na gas tank sa labas. Lumapit ang isang aninong may suot na cloak at maskarang bilog ang mata. Si Cirilo na mismo. Nagharap ang dalawa sa gitna ng kadiliman. Wala ng kamera.
Wala ng speaker. Labanan na ng isip at kamao. Si Cirilo, gumagamit ng hypnotic gestures at tunog para iligaw ang isip ni Emil. Ngunit si Emil, unti-unting bumabalik ang memorya. Sa bawat suntok na tinatanggap niya, unti-unting bumabalik ang pangalan ng pumatay kay Lyra. Hanggang sa may sinigaw si Cirilo. SI Maestro ang pumatay sa kanya. Tumigil ang mundo. Lumapit si Emil, pinulbos ang maskara ni Cirilo sa isang uppercut. Pero bago ito mawalan ng ulirat, nagsalita pa siya ng huli. Kung papatayin mo si Maestro, kailangang muling maging ganap ang demonyo sa loob mo. Kaya mo bang ibalik iyon? Sa likod ng Collier, naglalakad si Emil. Wala nang dugo sa mukha. Pero may bagong apoy sa mga mata. Nilapitan siya nito. Boss, anong plano? Sumagot si Emil. Hindi ko na lang siya ililibing. Sisiguraduhin kong titigil ang puso niya kahit anino niya'y matakot balikan siya. Lokasyon, Tondo, Maynila, sa pugad ng Maestro. Oras, 59 minuto pasado alas 11 ng gabi. Ang lungsod ng Maynila ay natatakpan ng ulap ng usok. Sa itaas ng isang lumang gusali sa Tondo, nakatayo ang isang tore na tila simbahan ng kasamaan. Doon, naghihintay ang taong tinatawag nilang Maestro, ang utak ng droga, kidnapang, at pagpatay sa lungsod. Nakatayo siya sa harap ng altar na puno ng lumang libro, anting-anting, at mga sirang baril. Nasa likod niya ang kanyang mga natitirang tauhan, mga elit na pinatibay sa ilalim ng kanyang doktrina. Sa gilid ng Collier, si Emil ay tahimik lang habang nilalagyan ng bala ang kanyang lumang baril. Sa tabi niya, si Rivo at Top, parehong nakabihis ng dark gray na gear. Ang lahat ng emosyon ay wala na sa kanyang mukha, maliban sa isa, galit. Sigurado ka bang pupunta tayong tatlo lang? Wala na tayong backup. Tanong ni Top, wala nang kailangan. Ako ang dating dahilan kung bakit takot ang mga gang sa buong bansa. Panahon na para alalahanin ng lungsod kung sino ang demonyo. Galit na tinig ni Emil. Paglusob sa tore. Eksaktong alas 12 ng gabi. Sumabog ang gate sa ibaba ng tore. Tatlong anino ang pumasok, tila. Mga nilalang na hindi marunong umatras. Sa bawat palapag, may mga traps. May sniper. May booby traps. Pero para kay Emil, isa lang ito sa mga simpleng leksyon sa nakaraan. Bawat hakbang, bawat bala, bawat suntok, lahat kalkulado. Umabot sila sa ikasampung palapag, ang sentro ng operasyon. Nakatayo roon si Maestro, hindi umiimik. Sa tabi niya, dalawang gun na armado ng high-caliber rifles. Napakagaling mong magtago, Emil. Pero hindi mo matotikasang muli ang iyong anino. Bungad na sambit ng Maestro. Hindi ako nagtago. Binura ko lang ang sarili kong alaala para mabuhay. Pero ngayong bumalik na lahat, ikaw ang una kong kukunin. Tinig ng galit na si Emil. Hindi mo ako matatalo. Ako ang nagturo sa iyo kung paano pumatay. Ako ang dahilan kung bakit naging demonyo ka. Pagmamalaki ng Maestro. At ikaw rin ang dahilan kung bakit ako muling nagising. Nagliliyab na ang galit sa puso ni Emil habang binibigkas iyon. Mabilis ang palitan ng putok. Si Rivo ay tinamaan sa tagiliran, pero napatumba niya ang isang gun. Si Top ay samagasa sa pangalawa gamit ang improvised riot shield. Si Emil, diretso sa Maestro. Nagharap sila sa gitna ng lumang silid, wala ng armas, kamao na lang. Tumama ang kamao ni Maestro sa panga ni Emil. Pero hindi natinag. Sumagot si Emil ng triple strike, dibdib, tiyan, at sentido. Nang nakaluhod na ang Maestro, lumapit si Emil. Hindi mo ako kayang patayin. Hanggang ngayon, may parte ka pa ring natatakot sa akin. Buo ang loob na litanya ng Maestro. Mali ka, tugon ni Emil. Isang bala sa gitna ng noo. Natapos ang lahat. Pagkatapos ng laban, umaga na, sinunog nila ang tore. Wala nang babalikan ang kalaban. Binalot ng liwanag ang langit ng Tondo. Lumapit si Rivo kay Emil. Ligtas na ang barangay. Hindi na sila babalik. Payapang tinig ni Rivo. Boss, anong balak mo pagkatapos nito? Tanong ni Top kay Emil. Tahimik si Emil. Tumingin sa silangan. Huminga ng malalim at nagbitaw ng isang salita. Hindi na ako babalik sa dilim. Pero kung kailangan, alam ng Maynila kung sino ang tatawagan.